Unang Mga Hari, ikapitong kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang palasyo ni Solomon, ang mga kagamitan sa templo, ang mga haliging tanso, ang tansong ipunan ng tubig, ang mga patungan ng hugasan. Unang Mga Hari, ikapitong kabanata. Ang palasyo ni Solomon. 13 taon naman ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. Ang gusaling tinatawag na gubat ng Lebanon ay may 45 metro ang haba, 22.5 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Ang gusaling ito ay may 4 na hanay na haliging sedar na siyang kinapapatungan ng mga bigang sedar. Sedar din ang bubong ng mga silid na nakapatong sa 45 haligi. 3 hanay ang mga bintana at ang mga ito ay magkakatapat. Parihaba ang mga hamba ng mga pinto at bintana at pawang magkakatapat. Nagpagawa rin siya ng bulwagan ng mga haligi na 22.5 metro ang haba at 13.5 metro naman ang luwang. Sa pagpasok nito ay may isang pasilyong may bubong. Ang silid na kinalalagyan ng trono na tinatawag ding bulwagan ng katarungan at kung saan nagbibigay ng hatol si Solomon ay may dingding, sahig at kisame na tablang sedar. Sa likod naman ng bulwagang iyon ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito ay tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng faraon, ay pinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Ang lahat ng gusali ay yari sa naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harap. May 3.5 metro ang sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon at mayroong ding 4.5 metro. Sa paitaas naman, mamahaling batong tinabas at mga trosong sedar ang ginamit. Gaya ng portiko at patio ng templo, ang patio ng palasyo ay naliligid ng 3 hanay na batong tinabas at 1 hanay na trosong sedar. Ang mga kagamitan sa templo. Ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram, anak ng isang balo mula sa lipi ni Neftali, na napangasawa ng isang manggagawa ng mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Ang mga haliging tanso. Gumawa siya ng 2 haliging tanso, 8 metro ang taas ng mga ito at 5.5 metro ang sukat sa pabilog. Ang bawat haligi ay nilagyan niya ng koronang tanso na 2.5 metro ang taas. Gumawa pa siya ng 2 palamuting animoy kadena na pinalawit niya sa dakong ibaba ng kapitel, 7 likaw bawat kapitel. Naghulma pa siya ng mga hugis granadang tanso na inilagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadena, 2 hanay bawat korona ng haligi. Ang mga korona naman ng mga haligi ay hugis bulaklak ng liryo at 2 metro ang taas. Sa ibaba nito nakapaligid ang mga granadang tanso, 200 bawat kapitel. Ang mga haliging ito ay itinayo sa pasilyong nasa harap ng templo sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Hakin at ang kaliway Bowas. At sa ibabaw ng mga haligi nilagyan ng mga kapitel na hugis liryo. Dito natapos ang paggawa ng mga haligi. Ang tansong ipunan ng tubig. Gumawa si Hiram ng isang malaking ipunan ng tubig, 4.5 metro ang luwang ng labi nito, 2.5 metro ang lalim, at 13.5 metro naman ang sukat sa pabilog. Sa gilid nito ay nakapaikot ang palamuting hugis upo, 10 sa bawat 0.5 metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng dalawa na kasamang hinulma ng ipunan. Ang ipunan ay ipinatong sa galugod ng 12 torong tanso na magkakatalikuran, 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga at 3 sa timog. 3 pulgada ang kapal ng ipunan at ang labi nito'y parang labi ng tasa, hugis bulaklak ng liryo. Ang ipunang tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig. Ang mga patungan ng hugasan.
Gumawa pa siya ng 10 patungang tanso para sa mga hugasan. Bawat isa'y 2 metro ang haba at lapad. 1.5 metro naman ang taas. Ang mga ito ay ginawang parisukat na dingding na nakahinang sa mga balangkas. Ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kerubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palumuting bulaklak na hugis korona. Ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga eheng tanso. Sa 4 na sulok ng patungan ay may 4 na tukod na tanso na siyang patungan ng hugasan. Sa ibabaw ng mga tukod na ito ay may pabilog na balangkas para patungan ang hugasan at may taas na 1/2 metro. Ang butas ng korona ay bilog at may 70 sentimetro ang lalim. Ngunit parisukat ang ibabaw ng patungan at ito ay may mga dibuhong nakaukit. Ang bastidor ay nakapatong sa mga ehe ng gulong. Ang mga gulong naman ay nasa ilalim ng mga dingding. 27 pulgada ang taas ng mga gulong at ang mga ito ay parang mga gulong ng karwahe. Ang mga ehe, gilid, rayos at mga pagitnang bahagi ng gulong ay yaring lahat sa tanso. Ang mga tukod naman sa 4 na sulok at ang patungan ay iisang piraso. Ang ibabaw ng patungan ay may leeg na pabilog, 9 pulgada ang taas. Dito nakasalalay ang labi ng hugasan. Ang leeg, ang kanyang suporta at ang ibabaw ng patungan ay iisang piyesa lamang. At ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka at mga punong palma. Ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso, iisang pagkakahulma, iisang sukat at iisang hugis. Gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso, tig-isa ang bawat patungan. 2 metro ang luwang ng labi at naglalaman ang bawat isa ng 880 litrong tubig. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala, ang tangking tanso ay nasa gawing kanan ng templo sa sulok na timog silangan. Gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala at mga mangkok. Natapos nga niyang lahat ang mga ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon. Ang 2 haliging tanso, ang mga kapitel nito at mga kadenang nakapalamuti sa kapitel, ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel, ang 10 hugasan at ang kani-kanilang mga patungan, ang tangking tanso at ang 12 toro na kinapapatungan niyon, ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Ipinahulma niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Hordan sa isang pagawaang nasa pagitan ng Sukot at Zaretan. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh, ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilaw sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng mitsa, ang mga tasang lalagyan ng langis, ang mga pamutol ng mitsa, ang mga mangkok, ang mga sisidlan ng insenso at lalagyan ng apoy, at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan, at gayon din ang mga pinto ng dakong banal. Natapos ngang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak, at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo.